What's up mga tropa? Muli naman tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong tutorial mga katropa. Ayun, so bago mo lahat, maraming salamat pala dun sa mga subscribe na sa ating YouTube channel. Road to 100 subscriber na tayo, no? So malaking nagpapasalamat na ako sa inyo ng sobra, 'di ba? Dahil unti-unti na, 'di ba? Unti-unti nang umaangat yung mga unti-unti na tayong dumarami, no? Unti-unti na tayong dumarami sa channel natin. So sana wag kayong magsawang suportahan ng channel ko. At syempre, maraming salamat sa inyo at dun sa mga baguhan sa channel na to. Wag lang yung mahiyang magtanong, no? Maghiyang magtanong kasi sasagutin natin yan. So, ang topic natin ng mga katropa is pag-usapan natin. Mayroon isa sa mga subscriber natin, no, na nagtanong tungkol sa Beeperman na naman ulit, diba? So, kasi ganun talaga yung ginagawa natin, no? Ang ating content is magtatanong. Kung may magtatanong about kay Beeperman, sasagutin natin ng tama, diba? Legit na sagot. So, ito yung tanong niya. Ito yung tanong niya mga katropa. Bakit ganun ang Beeperman kahit na tune up na malagitik pa rin? Ayun, so gustong malaman ang sagot ng tanong na to. Panoorin mo itong video hanggang sa huli kasi i-explain ko kung bakit lagitik ang Beeperman at saka bibigyan ko kayo ng tips para maiwasan natin tong lagitik ng Beeperman natin kahit bago pang kuha sa kasa. So gustong malaman to, panoorin mo to hanggang huli itong video na to, and peace out! Yo! What's up? What's up mga tropa? Ayan, pagputuloy natin ang topic natin about sa tanong ni Sir. Tanong ni Pops, no? Pops Gilbert. About sa motor niya. Kasi kahit daw bagong tune up yung motor niyang Beeperman, lumalagitik pa rin. Yan, so sasagutin natin yan ng maayos. Sasagutin natin yan sa totoong sagot, no? Kasi legit na sagot, kumbaga. Kasi lahat ng sasabihin ko sa inyo is based on my experience kasi yung motor ko is Beeperman din, di ba? Ganito kasi mga katropa. Si Beeperman kasi ako di ko sasagot ng diretso ang tanong ni Sir kasi di natin alam kasi about sa engine kasi to, about sa engine. Pero ito i-share ko sa inyo based on my experience talaga. Wala naman akong na-i-share sa inyo na di ko napatunayan sa motor ko kasi motor ko Beeperman din, di ba? So, i-explain ko sa inyo kung bakit ganoon. Bakit may malagitik talaga si Beeperman. Unang-unang natin gawin dyan mga katropa. Kung pinakauna dyan, si Beeperman is China, di ba? Hindi na talaga natin may kumpara si Beeperman sa Big 4, no? Like Kawasaki, Suzuki, Honda at Yamaha. Hindi natin maparehas sa kanila ang kalidad, no? Ang kalidad ang quality, no, ng Beeperman natin. So, mayroon akong, sabi ko nga sa inyo, di ako mekaniko. Wala akong experience sa pagmi-mekaniko, pero meron akong nalalaman konti about kay Beeperman kasi ako mahilig din akong bumutingting, no? Mahilig akong bumutingting na motor. So, una mga paps, mga katropa, o Sir Gilbert, para sa'yo to. Ang una dyan is, kahit na-tune up na yung motor, basta maligitik pa rin. Diba, pag pumunta ka ng shop, pag sinabi mo na, kasi ang una talagang case dyan, pag lumagitik ang motor, ang Beeperman, is yung burbula niya. Ang burbula niya is maluwag, diba?
So pag halimbawa pag naayos na ng mekaniko yung burbula na maluwag, pag lumalagitik pa rin, puntahan mo ang tensioner. Sa tensioner niya baka maluwag na din yung kadena ng timing chain kung napapansin nyo. May kasi yung atin is timing chain yung motor natin, di ba? Hindi siya post rod. Kasi kapag post rod, mayroon siyang post rod yung naggaganon, di ba? So yung sa atin is timing chain, kadena ang gamit natin diyan. Yung maliit na kadena. Pag yun ang maluwag mga tropa, maingay din, no? Maingay din ang beeperman natin pag yun ang maluwag. Then pagkatapos niyan, pag lumagitik pa rin, ang masasuggest ko sa tropa, kung bago ang motor mo, sayang naman pag ipa-tap mo agad, 'di ba? Ibalik mo sa company din. Doon mo ipatingin sa kanila kasi may warranty yan. Kung para sa akin talaga, no? Ang una-una talaga diyan is pag lumagitik pa rin, kahit tune up na lumagitik pa rin, kung di burbula sa tensioner, kung di sa tensioner niya sa piston na mga katropa. So, para sa akin talaga, ang pinakaunang tingnan nyo dyan is ang kanyang burbula, first burbula. Pag lumagitik pa rin, punta kayo sa tensioner. Pag lumagitik pa rin mga tropa, puntahan nyo na ang piston. Depende na sa inyo yun kasi di ko naman masasuggest na ipapatap nyo agad kasi para pero kung sa inyo yun, pag hindi pa rin naayos ang lagitik niya, kahit na natingnan niya ang burbula at saka tensioner, masasuggest ko lang, Paps, patap overhaul mo na, kumbaga tanggal ang head para makita mo ang piston niya kung anong nangyari. Kasi pag pinabayaan mo yan, maaaring maapektaran ang bore mo. Malaking gastos yun mga katropa. Pag naapektaran ng bore, malaking gastos yun, di ba? So yun lang. Pero pag maingay pa din, depende na sa inyo yun. Di ko naman sinabi na patap nyo agad, overhaul nyo. No. Ang sasabihin ko lang is depende na sa inyo. Pero ang may sasuggest ko based on my experience, tap overhaul niya para makita nyo ang piston kung ano nangyayari. Kasi ganito kasi mga tropa, ang pinakang unang tips ko dyan, kasi para maiwasan natin yung mga lagitik sa mga nagpaplano na kukuha ng beeperman dyan, ito yung gagawin natin para maiwasan natin yung lagitik. Una, kumbaga, pag bagong malabas ang beeperman nyo sa kasa, bagong kuha, huwag nyo agad itatap, huwag nyo agad isasagad si beeperman. Unti-untiin nyo kasi ang gear niya, lahat ng piyesa na nasa loob niya mga katropa, hindi pa
di ba? Okay na ang Biperman natin pag pinaandar nila, pag umandar. Okay na sa Biperman. So, wala na silang ibang, kumbaga, hindi na nila binirit, ganoon, hindi na. So, pagdating sa atin, ganun gagawin natin. Ito suggestion lang para naman ma-share ko yung ginawa ko sa motor ko. Kasi yung motor ko talaga 1 year and 5 months na yan, never akong nagka-problema about sa makina dyan, sa mga sinasabi niyong lagitik, di ba? So ayun, yun nga yung tips ko. Galing 40 to 50 to 60, yan yung pinakauna yung takbo. Then hanggang unti-unti nyo siya hanggang umabot kayo sa top. Kasi pag pinilit nyo yan mga katropa, pinilit nyo yan, dyan na papasok si lagitik. Kasi yung mga pyesa niya yung mga pyesa niya, lalo ng burbula, pag binirit nyo yan agad, pag binirit nyo sa agad, maaari siyang lumuwag. Kasi yun nga, di pa siya nakatry ng pinaandar mo siya ng unti-unti. Kasi pag sinagad mo dyan, siyempre, di ba? Pag sinagad mo, biglang ano yan lahat ng gear niyan tatrabaho talaga, di ba? So, yun lang yung tips ko mga katropa. Then, pag ginawa nyo naman yun, after 3 weeks lang naman yun sa akin, dati 3 weeks, yun nga, inunti-unti ko yung takbo niya hanggang nakaabot ako ng top niya. Sa 3 weeks ko na yun ginawa, 3 weeks or 1 month, doon ko siya ginawa, yung sinagad ko na siya. So, pagsagad ko sa kanya, after 3 months, maingay na siya. Medyo umingay na siya kasi, yun nga, natap mo na eh. Yun, pinaayos ko ng burbula. Hanggang ngayon, hindi pa naman siya lumagitik talaga. No? So, tips ko lang dyan, after every 3 months talaga or 6 months kayo, magpapatune up na motor nyo para ma-monitor nyo yung galaw ng burbula niya at saka yung mga piston niya. Then, yun lang. Yun lang mga katropa, no? Yun lang, Sir Gilbert, yun lang masasabi ko sa'yo, no? Recap ko lang, pinakauna mo dyan titingnan is yung burbula tensioner. So pag di pa rin naayos ang lagitik niya dahil sa dalawang burbula sa tensioner, patingin mo ng piston. Suggestion ko lang, patingin mo ng piston, baka mayroon ng tama, no? Mayroon na siyang sira konti. Huwag nating pabayaan mga katropa, kasi pag binabayaan nyo yan, lalo kayong mamumroblema, kasi pagdating niya ang panahon, maapektahan ang bore niya. Malaking gastos yun. Malaking gastos yun mga katropa. So ayun, maraming salamat sa inyo. Then maraming salamat sa nagtanong kay Sir Gilbert. At syempre, maraming salamat sa mga nag-subscribe. At doon sa mga bago sa channel natin, huwag lang kayong mahiyang mag-comment kung may mga katanungan kayo about kay Biperman. Comment lang kayo sa ating comment section para masagot natin ang inyong mga katanungan. Yun mga katropa, sa ulitin, huwag nyo lang kalimutan mag-like, share, at siyempre, pag-subscribe na rin ang ating YouTube channel. At siyempre, pag-hit ang ating notification bell para updated kayo sa lahat ng ina-upload kong video, vlogs, and tutorial. Let's go! Peace out!